Good afternoon, ladies and gentlemen, brothers and sisters and friends. Thank you for watching Inspiration for Living with your life coach, William Bill, Kumilang Jr., here in Villasis, Pangasinan. May nais po ko ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Mga awit 34, versikulo 1. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Amen. Amen. Ilocano Bible. Dagiti Salmo 34, versikulo 1. Idaydayo kunto ni Jehovah kadagiti amin at tiempo. Di pa nakidaydayo na agdanayon to nga da itingiwat ko. English Bible. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. This verse speaks about non-stop praise. We are advised, encouraged to praise the Lord, bless His holy name always, at all times. When we are weak, let's praise the Lord sapagkat hindi pa tayo namatay. Kapag tayo ay nadisgrasya, let's praise the Lord, bless His holy name sapagkat tayo ay buhay pa. Kapag ang wallet natin ay manipis, let's praise the Lord sapagkat at least meron pang laman. Amen. Kapag ang trabaho natin ay medyo hindi maganda, malayo sa ating tinitirhan, let's praise the Lord sapagkat may trabaho pa tayo. May trabaho ka pa, kapatid. This verse calls our attention to focus on the things that we possess. Focus on the things that we own. Focus on the things that we have. Focus on the things that we enjoy. Hindi sa mga bagay na wala sa atin. So I encourage you, kaibigan, spread your eyes if you are in the house. Ikalat mo ang iyong mga paningin at hanapin mo sa loob ng iyong bahay ang mga bagay-bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Kapag ang nakita mo ay ang iyong dalawang anak, they are God's blessing to you. Kapag ang nakita mo ay ang iyong asawang bungangera, ang iyong asawang bungangera ay blessing ng Diyos sa iyo. At least, kahit na siya ay bungangera, siya naman ay masipag. Kaya, mag-focus ka, kaibigan, sa mga magagandang qualities ng iyong mga kasambahay, ng iyong nanay. Kahit ang nanay mo ay marites, chismosa, at least ang nanay mo ay masipag. Ang tatay mo, na kahit ang tatay mo ay may ibang kinakasama, at least ang tatay mo ay responsable. Siya ay masipag at hindi nakalilimot sa kanyang tungkulin sa inyong pamilya. Mag-focus ka, kaibigan, sa mga bagay na meron ka. Mag-focus ka sa mga magagandang qualities, katangian ng mga taong nakagawa ng hindi maganda, tama sa iyong buhay.
Sa akin, for example, kasi tuwing umaga, there is a possibility na ako po ay ma-depress. Ang tindi po ng aking kalungkutan sapagkat ang aking mga mata po ay nakatuon sa aking sakit, karamdaman, at kahinaan. Kapag nakita ko po ang aking left hand na paralyzed, hindi ko maigalaw. Maliban lamang kung ito'y hahawakan ng aking kanang kamay, just like this. Ayan, wala na, nahulog na. Ako po ay nadidepress. Pati ang aking kaliwang paa. Pero sabi ng Panginoong Diyos sa akin, ano bang meron sa iyo? Meron ka pa namang mamatang malinaw ang paningin at meron ka pang dila na hindi nauutal at maliwanag pa rin ang iyong pagsasalita at meron ka pang mga pandinig, ika nakaririnig pa, sabi ng Panginoon Diyos, at meron ka pang mga ngipin para makakain ka ng maigi at tumitibok pa ang iyong puso at nakaiisip ka pa ng normal, sabi ng ating Panginoon Diyos sa akin, at iyon ay gagalaw ang iyong kanang kamay. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ayan. At iyon ay gagalaw pa ang iyong kanang paa. So ako po ay nakatatayo. Kung ako po ay may hinahawakang tao, mag-focus tayo sa mga biyaya ng Panginoong Diyos, sa kanyang mga pagpapala, araw-araw. Kaibigan, hindi ba't ikaw ay humihinga, inhale, exhale. Ang iyong breath, hininga, ay blessing ng Diyos sa iyo araw-araw. Kaya hinihikayat kitang magpasalamat sa Diyos. Mga anak, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat meron kayong nanay na gumigising ng maaga para magluto, maghanda ng iyong pagkain araw-araw. Sa isang tatay na nagtatrabaho para sa inyo. Sa isang anak na nagsasakripisyo para sa pamilya. Sa isang kapatid na nagmamalasakit sa inyo. Maging sa mga grandparents na kumakalinga, nag-aruga sa inyo. Mga anak, at sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan na nagmamalasakit sa atin. Kasama ang ating mga churchmates, mga kapwa mananampalataya. Ang ating mga kapamilya sa iglesia na nagdadasal para sa atin. Malaki ang kanilang kontribusyon sa ating magandang kalusugan at magandang buhay, sa ating prosperity, sa pag-unlad natin sa buhay. Kaya mga kaibigan, we are blessed. Again, we are blessed. And you are blessed. I am blessed. Ikaw ay pinagpala ng Panginoong Diyos. So you have all the reasons to praise God, to bless His holy name, to praise Him every day. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Araw-araw, magpasalamat ka sa Diyos. Kaibigan, paggising mo sa umaga, sa tanghali, sa hapon, bago ka matulog sa gabi, maging sa iyong paggising sa gitna ng gabi. Praise the Lord, thank Him, bless His name. I'd like to sing a song
kahit hindi maganda ang aking voice. Pasensya na po sa aking boses. At medyo sintonado ko minsan dahil ito po ay epekto resulta na aking brain stroke. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. His praise shall continually be in my mouth. I'd like to ask each of you to join me as I pray. Father in heaven, at this very moment, we humbly approach thy throne with faith, humility, and gratitude. O God in heaven, you are most worthy of praise, honor, worship, and thanksgiving. Thank you, O Lord, for our breath, for our good health, strength, for thy protection, provision, and guidance. Thank you for all the blessings that we have enjoyed in this life. Thank you for the members of our family, loved ones, relatives, co-workers, neighbors, and friends, even churchmates, at lahat po ng mga taong nagmamalasakit sa amin, sapagkat sila po, Panginoong Diyos, ay mga pagpapala mo sa aming buhay. Those people who pray for us are a blessings to us. Thank you, Lord, and thank you. Most of all, Lord, thank you for your saving grace dahil sa iyong biyaya na nagligtas sa amin. Through Jesus Christ, our Savior and Lord, who died at Calvary on the cross, kami po ay naligtas. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat kahit mahirap magtrabaho. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat meron pa rin trabaho ang mga viewers, ang mga nakikinig na aking boses ngayon. And help them, O God, to be grateful to you when their tasks, duties, and responsibilities are hard to perform sapagkat sila pa rin, Panginoon Diyos, ay tumatanggap ng sweldo, buwan-buwan, kinsinas at katapusan. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong presensya sa aming buhay. With this, Father, through Jesus Christ, our Savior and Lord, we give you the highest praise, the deepest thanks, the greatest honor, and all the glory. Amen. And thank you for watching Inspiration for Living with your life coach, William Mobile Tuminang. God bless everyone. And God bless. Happy birthday to the birthday celebrators today and those who have celebrated their wedding anniversaries and those who will celebrate their birthdays and wedding anniversaries tomorrow. To God be the glory, great things He has done. God bless.